officer. Ayun, and then sir, sa impeachment court na, pareho. Sa Senate at saka po sa impeachment court, paano po ang senaryo? Halimbawa, although si Senator Joel Villanueva nagsabi na attend siya pag may special session, paano kung hindi dumating po yung iba pa? Pwede pa rin ba? Halimbawa, May quorum kami, may quorum 13 na. kami. may Kung 12. assuming na atin lahat yung 12, House plus Senator Joel, 13, makapag-conduct kami ng business. Ayun, 13 kami. At makapag-elect kami in case na pwedeng mag-elect. Pero hindi natin alam kung ano yung, sa ngayon, kung ano yung, inassure ni Senator Joel na atin siya. Opo. Hindi naman natin alam kung magpa-participate siya o sasama siya sa pagboto pag-elect ng Senate President. Hindi natin alam yon. Pero ang sigurado po sir, pag nag-attend siya, magiging pang-13 siya, makakapag-session kayo at sigurado, doon sa 12 makakapag-session kayo. Pero Yes. pag 13 na, walang duda, makakapag-session kayo. So, wala rin pong duda, makakapag-conduct pa rin kayo ng impeachment trial. Yes, pwede. Hindi, wala pa naman trial eh. Kasi sa June 6, sir. 18, pre-trial pa lang yun eh. Hindi naman kami kailangan doon eh. Opo. Mga lawyers yun eh. Stipulation yun eh. Yun yung pag-uusapan para hindi magulo yung trial. Sa pre-trial conference, doon pag-uusapan, ito, magmarka na tayo ebidensya. Stipulated na ito, hindi na natin kukwestiyon ito. Nag-agree na kayo, both defense and prosecution. Yan ang alam ko sa pre-trial conference. Para pagdating sa trial proper, hindi magulo na question dito, question doon. Para bang nag-stipulate tayo dyan, nagkasundo na tayo, huwag mo nang questionin. Saka yung mga exhibit, marking na exhibit para hindi na matagal. Yes. Opo. Yes. Para ipipresenta na lang yon, noted na lang ng noted yon. At saka ina-accept na ng both panels yon. Senator Lacson, may mga lumabas kasi sa social media ng mga nakalipas na araw na si Senator Francis Escudero daw po yung magiging presiding officer sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May confirmation na ho ba ito? Wala pa. I-elect namin yan eh. Kung sino yung presiding officer. Remember, we amended the rules, di ba? Opo. Yung rule tungkol sa pwede kami mag-elect ng presiding officer, not necessarily yung Senate President. Kasi nga, medyo magulo. Wala nga tayo Senate President. Even if merong Senate President, dahil na-publish na yan sa general circulation na dyaryo, so ano na yan, wala naman nag-question at wala nagko-question. So, amended na yung rule namin dyan na pwede kami mag-elect ng presiding officer. So whether it is Senator Cheese, Senator Kiko, or anybody for that matter, i-elect namin yan. Kami magde-decide yung majority ng members ng Senate ang mag-elect yan. So, tama ho ba na pinagpipilian sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Cheese Escudero at hindi ho ba ito parang insulto naman kay Senator Sherwin Gatchalian? Hindi naman palagay ko dahil abogado yung dalawa eh. Opo. Para bang sa amin, for practical reasons, mas maganda na yung abogado yung nagpe-preside. Kasi remember, nung si Senate President Enrile nag-preside, napakaganda ng pag-handle niya, di ba? Kasi alam na alam niya. Kasi may mga ruling dyan na ora mismo, magro-rule eh. Motion denied, sustained. Meron ganun, di ba? Overruled, opo. Kaya importante yon. Pangit naman yung kada may mag-motion from either panel, sasabihin ng presiding officer, teka muna, consult ko muna sa mga kasama ko. Mas maganda yung ora mismo, right there and then, sabihin niyang deny, sustained, denied, yung mga ganon, di ba? Sir, sige, isa. Naalala ko lang sir. Kasi itatanong ko lang kay Senator Lacson kasi ngayon ang daming mga lumalabas sa social media na kasi nga po may threat, 'di ba? May banta diyan po sa Senado. Baka daw may kaugnayan ito sa pagdaraos ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Maki-update lang po muna kami. Kamusta po yung threat ngayon sa Senado? May mga namomonitor pa ho ba kayo, Senator Lacson? Tsaka yun nga po, dapat bang iugnay ito sa impeachment trial laban sa Vice President? Well, ganito, no? Whatever the threat was, I think it was effectively preempted nung ginawa ni Acting President Gatchalian na mag-work from home, mag-lockdown yung Senado, nawala sila ng stage. Ano? Kasi meron talagang, hindi ko sinasabing validated. We're still in the process of validating yung intelligence report na natanggap namin. No? Naka-copy dito yung Senate President, Committee on National Defense Chairman Tito Soto,
I think na-furnish din dito yung Chief of Staff ng Armed Forces, pati yung Chief PNP. Merong mga kopya dyan. No? I think pati si Director Matibag, kaya siya yung una nagbigay ng information o nag-relay ng information noong naghihiring yung Blue Ribbon, di ba, kay Senator Erwin. So yun, meron talagang pinagbabasihan yung naging galawan noong Miyerkules ba, noong Huwebes. Ano? Opo. So yun, meron talaga yun kasi meron talaga intelligence report. Again, hindi ako at liberty to divulge yung details noong yung intelligence report na yon. We are in the process of assessing it, validating it with the help of the intelligence units ng uniform services natin. Sir, kasi ang accusation ay kaya pinalutang na mayroong banta at pinag-work from home ang mga tao, binawal ang bisita ay para hindi po matuloy yung binalak ulit po ng Cayetano Black na pagdinig kung saan babalik po supposedly yung 18 bodyguards plus 14 pa daw po. Hindi totoo yun. Alam mo, nagtataka kami, wala silang plano mag-attend sa hearing ni Senator Tulfo. Pero bakit nandun yung 18? Pagkatapos merong panawagan sa mga tao. Kaya hindi natin alam eh. So ano ba talaga yung senaryo? Ano ba yung plano nila? At sino yung kasabwat na kasamahan namin? Di ba? Kasi kung sakali magkakaroon ng gulo, ito sa akin lang ito Bakit nandun 18? Bakit sila nagpe-presyon habang naghihiring yung Blue Ribbon? Ano yung ini-ignite nila? Ano yung ini-incite nila? No, ano bang senaryo? Kunwari, i-rescue itong 18? Nag-a-assume sila na may mga armed forces, may mga PNP na sasama sa sinasabi nilang cost nila. Yun ang nakikita ko pwede sila. Kasi wala namang reason, wala namang silang plano mag-attend sa hearing ni Senator Tulfo. Pero bakit nando silang lahat 18? At pinilit nila ipasok in spite of the parang sabihin nating pagbabawal ng Sergeant at Arms, si General Corpus. Hinaras-haras nila yung Sergeant at Arms eh. Pinilit nila na ipasok yung 18. Para saan yun? Kasi para mag-press con? Isang possibility, the way I assess it, personal assessment kito, no? Using my own experience and my own training. Merong plano yan. Bakit mo papapasokin yung 18? At bakit may mga tao sa labas? May plano So, na may manggulo. plano? At ang sa tingin ko lang, baka ang gagawin nilang staging area, yung Senado. Baka magkagulo-gulo doon. At baka sakali mag-trigger. Baka sakali. But I don't think yung armed process at saka yung uniform services natin, kasi wala naman sila simpatya doon sa 18 maleta boys eh. Dinidisown nga ng Philippine Marines, hindi ba? Dinidisown ng armed forces. 12 sa kanila, dishonorably discharged. Ayaw nga nila ma-associate eh, doon sa 18 eh. So, kung nag-a-assume sila na magti-trigger into ng something bigger, na magkakagulo-gulo ang buong bansa, magde-destabilize, baka sa tingin ko lang, baka nagkakamali sila. Huwag nilang gamitin yung 18 Marines as parang rallying point para mapagalaw yung ating armed forces. I think they should know the members of the armed forces and the Philippine National Police better than how they assume na yung kikilos o hindi. Opo, so isang tanong They should know them better than that. Opo, so isang kung sino man ang nasa likod nito. So isang tanong na lang, sabi ko kasi ni Acting Senate President Gatchalian, sinabi ng NBI na konektado dun sa 18 yung threat, not necessarily sila yung manggugulo, pero konektado sa kanila. Yun din ho ba yung, batay dun sa paliwanag nyo, yun din po yung nakita ninyo? Exactly. Yun din ang assessment ko. Independent of what Acting Senate President Gatchalian told you or told media, ganun din sarili ko assessment eh. Kasi wala akong nakikitang purpose para ipasok nila yung 18 doon na wala namang plano mag-attend sa hearing. No? So naghaharap sila ng casus belli, ika nga, na kung halimbawang palabasin, halimbawa, ito yung isang senaryo, halimbawang mag-attend sila, tapos i-cite for contempt ng Senado o ng Blue Ribbon Committee. So papalabasin nila, baka meron sila na ipasok na rin dyan ng mga armado para kunwari i-rescue tapos magkagulo-gulo. Di ba pwedeng gano'n na senaryo? Isip ko lang ito Opo. Ito lang yung pinagbabasihan ko na pwedeng senaryo kasi wala akong makitang reason
o intention for the life of me para ipasok nila yung 18 doon na wala namang plano mag-attend ng hearing. Sir, Yun ang aking pinanggagalingan. so isa na lang, anong panawagan ninyo kay Senator Alan Peter Cayetano at sa grupo niya? Huwag manggulo. No? Maging mga senador, makilahok, tapos kung ano yung pinglalaban nila, sa floor namin pag-usapan, wag sa Facebook. Kasi hindi namin siya madidebate sa Facebook. Ang pwede kami magdebate sa plenaryo, hindi sa Facebook. Ayan, with that